ug naa kay babies kaning mga ma-appeal pa ni mga electrical supplies, so pwede gyapon pud sila sa 5%. Wala pa ba sila'y deduction or discount sa mga sa atong electricity? Wala pa na sila. Sa mga utilities. Utilities na to sa water. Wala pa. So far wala siya ma-appeal pa sa ilahang ani na Okay, sa balaod senior nun. citizen Na-appeal na siya. sila. So, kani nga pa wala pa. Kani nga amount nga 1,300 a week, sino siya adjust from time to time or maura O magmahal. or more than ni sukad-sukad. As of now, Mao pa na siya. attorney, wala pag changes kay sa atong mga amendments sa uban nato nga mga REs when it comes sa ilahang aning ilang privileges or an benefits, wala pa may changes. So I just don't know katong kinatapusan nga Republic Act nila na diin doon na sila VAT exemption, wa pa man pud mapagawas ang IRR basin dito na mapa-reflect o mapa-appeal na nila or tingali mo na among gidasig sa ato tanan ng mga federation officers kay doon naman tayo regional federation officers na appeal na sa ilang isulong, come up silang resolution nga ma-avail gyud na nila. So later part lang ta mo discuss unya sa sulod aning sa VAT exempt kay doon na siya dinhay daghang mga nindot pod nga mga benefits nga wala dinhi sa 9442 nga amendments nga naa dito siya makita na to sa munay kinatapusan nga balaod nun nga naprobahan para sa ilang nga benefits. So, there is a 9442, nag-provide po sila og express lanes for persons with disability in all commercial and government establishments. So makabantay kinahanglan ka na gyud. nga kuan sad ma'am no sa ato ang mga grocery store na adyo na sila own nga lane. So, muna karon lang gina-implement. Then he sa Cebu so far or like Region 7 man muna assign. How compliant ang Region 7 ano? Ang sa dinhi sa ato sa Region 7 during sa among interagencies, although fortunate enough ang Cebu with the presence of Miss Adela Cono sa Oray o pirmi siya nga pirmi ginaniyang gi-advocate. In fact dili lang kay BP 344 kundi ang iya gyud ka pinaka standard. Unfortunately di nato mahatag ka ng mga dimension no, pero ang kan sa BP 344 gud di dito kay klaro ang dimension mo na nga ni comply ang atong government pero di day accessible. Kay Di karaan magamit. naman sa good to, Kay diba? karaan siya niya. Ang naitabo pod murag maato makita gyud nga murag for compliant lang para matukod ang building. Pero di magamit ang ilang ramp habog ug doon na man gani Taas ramp kayang slope. wala po'y handrail so kinay kinakuwangan Di masigo ang pati wheelchair. hasta ilang mga comfort rooms wala di magamit og dunay magamit nimo sayop ang pagpamutang sa damo gyud na si insaktong posisyon gud. So with the presence of Miss Adela Cono nga amo na siyang gi-identify as the chair sa accessibility ug sa pirmi siyang present sa Cebu City Council para pag-promote labi na kay daghan kay ang tourist destination pud ang Cebu. Ang Cebu is more or less gamay na lang gid ang wala mag-comply kay nga ato nga mga daan nga buildings o sana sa mga comply pero majority labi na to ang bag-og yung gitukod compliant nang ato ang kasagaran sa atong buildings diri sa Cebu including atong mga business establishments kay wa pa pod sila gid makahimo pananglitan katong priority lanes ang gi-advise nato sa ato anang mga establishments nga priority pag-serve ang mga PWDs and the senior citizens together with pregnant women or women with children. Unsa di effect ani ma'am kung ato ang mga establishments kay dili ni sila mo comply sa kaning mga atong accessibility law? Well, personally og dili gid sila mo comply nya establishment ka nga wa ka ni comply pwede ba maka-file og complaint labi nag naay mahitabo sa usa ka PWD diha sa limbawa usa ka store na disgrasya diha ang PWD kay wrong ang iyahang gihimo nga ramp na disgrasya na lang hinuon na natuwad barog samot ang wheelchair so pwede gid siya maka-file og complaint pwede gid
makasuhan, Ikaw, masira ma'am, pa ang let's say establishment. na ay PWD nga na-injured tungod dili compliant ang facility sa establishment, na kay tips sa iyaha unsaon pagbuhat ani sa kuan, pag-file og complaint. Yes, ma'am. Unsaon? Oh, alimbawa ka na pa, although wala pa ko kay maka-encounter sa establishment kanang sa vilification lang, no? Kanang mockery. kanang So, yaga-yagaan. yaga-yagaan. Oh, kay appeal na din mo na siya Sa balaod. sa balaod sa atong 9442. Ang gi-advise ginamo ana sa mga ato ang mga kaigsuonan na PWDs is to file a complaint immediately. So, pareha lagi po normal procedure. Ug unsay atong usual procedure mag-file ta kaso pareha lagi pod gyapon. So, in fact sa ato arong nga mga balik man ato aga niya establishment man to no. In fact sa non-compliant although sa vilification lang to siya na fall, we have our one case noon man siguro to sa tanan tong a certain professor from Silliman University nga nakabayad gyud ang Cebu Pacific for sa using this law sa 9442. Maybe hatagan na to background gamay sa unsay nahitabo to sa Cebu Pacific. Ato mga Ang viewers ato di ni man bawaan familiar, ato ang katong tagtungod no katong the professor, she was applying for Manila for speakership kay si sa professor man, and naa siya dito yung mga importanteng appointment, and because of that skin problem, so gipa kanaog siya, wala siya Di-offload siya. pasakaw, gi-offload gi-offload siya, actually. gipa kanaog wa siya papadayon na, then so this one embarrassing kaayo niya katura nga reason. Oh, Then wa pa niya ang iya pa dito nga appointment nga wala na niya na sipot. wa niya matungahi. Okay, yun na naman ako, di ba, kung ang airline, sa airline, makita nila nga na kay skin disease, dapat na sila'y own physician to check kung contagious ba siya, makatakod ba, or dili. Dapat himuan na nila og kuan papel. Kato wala gyud. Walay ka na Outright nakatanaw lang. mo. Wala nakatanaw sa iya nga. Kaya nangita man siya, where's your doctor? So, wala. I-offload siya diretso. So naputay isa ka Kabayad sila 1 PWD. million kapi. Mao to ni tabo ato kato siya nga You have to kaso. comply. Oo. So it's more on sa tong vilification. Ang isa po ni gyapon ka experience sa tong isa na to ka trabaho sa isa ka call center. Unfortunately lang wa siya mapadayon ra ni uli siya sa Iloilo. Sa ako gito siya pirmi nagpatabang so ako isip as a social worker at focal person at the same time. So ang ako ang pag-guide ra gid niya. So I advise him nga kay naaman sa kauban sa iyang trabaho, then na-demoralize na siya kaay daw mo ato po siya sa ihang management. Uni lang di kay siya noon nga call center bago siguro nga start. So ato niya na pursue Wala siya ni kaso pursue. murag siya lang ning pauli kay di man siya taga diri, taga Occidental. Pero gi-start gid niya, then ako sige po kong katawag sa office, walay kay mahagilap nga tao. So following month ta ato birinyo ko sa akong assignment. So sige. So yan bunyagan magit siguro taan ni. Ako nang git-try nga gi-set na ko og schedule nga mo visit ko sa ilang HR. So unfortunately kato nga Nahawa na establish- siya. nahawa siya, plus ang bagong establishment ipapod ingana siguro kay kadako kay kuan jud kaniya kay nawa naman yang ganas trabaho. Kay kanang tungod sa pagkawawa na siguro sa katao. Mawita na nga kanang advice ginato is kung pasaka gyud sila sumbong. Kay like for example, gikan man ko og Caraga region. So dito among kauban, she's a DSWD worker. Niya siya pod ang president sa PWD. Unya, nagsakay siya ng known bito kayo itong mga bus. Flying Mindanao, Manila, Bacolod. So, kana siya. So, mo to nga pag kuan niya, murag, Excuse me. ang discount o ang katabitang seat nga reserved for PWDs. So, kato niya, wala gid siya tagay sa discount. Mo gid ang kuan niya. Hunong nagkalit nga kanito. So, nareklamo siya, wala gid siya gipansin. Nya Davao kwanto southbound to nga bus. So, niadto gid siya sa office sa Butuan. So, gireklamo gid niya. So, manager sa Davao ni anak gid sa Butuan. Abot gid sila.
So ina na mo file gid ka reklamo. So to our mga viewers din nga PWD, kibaw na mo sa inyong katungod as advised by our mga guests din magpasaka gyud mo og complaint kay kung di mo complain dili ma-remedyohan. Wala sila murag anaron ng kangakuan ba. Yanu-yanuhon lang. Actually, pag tanaw na ko sa mga laws nga gi-provide sa ato, naka-realize ko nga daghan gyud inig mga kanang privilege nga gihatag sa ato ang mga PWDs, naara siya sa pag-assert. Yes. Kaya ang usahay man kay makuanta nga kanang sige na lang ana. Nga giawhag po namo nga sila as kuan manggod kay ang mga PWDs maggrupo gyud sila ba nga strong ang ilang kuan organization nga naay support when moabot na ng panahon nga moreklamo sila, there's a support from the group. Kay mo na kinahanglan pareha ra gud sa mga senior citizens nga dapat kung reklamo sila suportado pud sila sa ilang grupo. Okay, before we continue, let's take another break. So, good evening once again. We're back here in Partners in Law and we are discussing about the rights and privileges of persons with disabilities or PWDs. So, ma'am, let's continue. Okay, attorney no. So ato na lang siguro murag straight summary no from the start. Ato yung naon ang ato ang persons with disabilities nagsugod gid siya sa balaod kay giingon man nga the rights of the persons with disabilities started since birth. But only lang natagan gid siya dakong pagtagad sinugdanan sa panahon sa atong kanhipon presidente si Marcos mauto siyang BP 344. But then after the BP 344 naghinay-hinay ni gawas ang Republic Act 7277 din daghan gyapon nga mga kaayuhan o mga pribilehiyo para sa atong mga kaigsuonan na may mga kabilinggan. So dito nakita lang gyapon na kuwang sa 7277 makita nato nga duna na dito daghan nila nga privileges na siya ang discounts na sa pagpanarbaho. In fact 5% ang giingon gid dito sa pagpanarbaho nga mahatag. Then at katong tanang gisgutan nato ganiha nga benefits. But wala gyapon diha naghunong ang ato ang mga policy makers o ang atong mga magbabalaod nga ato ang mga advocator sa mga rights for the persons with disabilities kay dili pa gyud gihapon igo kay nakitaan man didto nga ang nawala nagkadugay nagkadaghan asa dapit nato mapanalipdan labi na kun ay ang uban mauwaw na lang gud mo pa member kay imbis mo gawas na unta di na lang sila mo pa member kay tungod bugal-bugalan o yagayagaan des kadaghanan. So, pagkataw sa balaod sa Republic Act 9442, dito napuno ang giklaro dito ang mga discount mo ni ang pinakasalient niya feature mo nang giamindar from 7277 nga Magna Carta giamindar siya sa 9442 kay dito ang iyang pinakasalient dito nakita nga dapat gid ihatag sa PWDs number 1 katong discounts tong hisgutan to ganiha and then ang pinakabugat ang vilification law or ridicule no kay mao man ay usa ka hinungdan nga imbis atong giawhag atong mga tanan na mga kaigsuonan nga hasta pagani bisan sa city no Kani klarahon no to ma'am unsam ning ridicule para makasabot atong mga viewers. Kanang bitang himuong katawanan ang ato ang mga may kapansanan himuon siya nga or immaculate siya kanang himuon siya nga fun in front of the public places arong himuong katawanan sa tanan so usa na siya nga makapadaot makapawa sa kumpiyansa sa usa ka tawo low ang iyang self-esteem hangtod na mawada na siya kadasig magpabili na lang gid siya nga magtago so dili ta makatabang niya pagpa-develop kay gipangingusgan man nga duna dagid sila ilahang maka self-determination na sila makigalubilo na sa uban may rehabilitation na maning kamot na sila nga makipanginabuhi sa ila so that is why in Republic Act 9442 gipaklaro gid dito nga ang tanan nga pakauwaw or unsaon man niya nga pamaagi nga
mapahiya ang usa ka PWD, pwede gi siya makasuhan. So pag after sa Republic Act 9442 bisag naanatutanan na mga balaod, nakita na po nga kinahanglan na dunay rights to participate ang atoang mga PWDs. Okay, appeal mi na sa gisaad sa atong gobyerno sa panahon sa kang Marcos mo tong gitawag nilang Biwako Millennium. So more to siya sa rehabilitation and restoration sa persons with disabilities. After ana nga time na naman na sila gitawag og mga persons with disabilities year of their decade. So pagka 2012 na taon na dito ang gitawag natong Encune strategy nga Encune goal diin na pinaka-target gitawag nila nga to make the rights real. Appeal ta sa signatories ang Philippines, that is why dito na naka-anchor nga kinahanglan natay rights to participate. So mao nga pagka 2013 natawo ang amendment na pod sa Magna Carta Republic Act 10366 diin gi-encourage balaod nun sa COMELEC to establish a polling places nga accessible sa tanan ng mga persons with disabilities. Of course, appeal ang senior citizen kay related naman na sila, and then ang ato apod mga pregnant women. O muna siya ang pinaka-salient feature nga part sa pagtabang sa atong persons with disabilities nga maka-appeal siya sa right to vote or rights to make a decision. So, unfortunately, dili kayo pa siya gid ing ana ka na pa-comply, but I'm sure last nga mga election, before kani nga latest election, doon na natay usa ka probinsya